Mga boss, ito, may bago na namang niluluto sila na ipapasa mga boss na batas para siyempre paghahanda pa rin sa 2028 election mga boss. Mga Duterte, isa sa mga apektuhan nito. Pangulong BBM, hinimok ang Kongreso na i-priority na may pasa ang anti-dynasty bill. So yun mga boss, bagong binibilisan nila ito mga boss sa utos ni PBBM. Siyempre isa tong paghahanda para sa darating na election mga boss. Alam niyo na takot sila na may upong muli ang mga Duterte mga boss. Duterte political dynasty, BP, Pulong, congressman, mga anak ni Pulong, Pangulo, nasa dahig ICC na ito. Siya ang mayor ng Davao City, Vice Mayor Baste, at syempre Rodrigo Duterte. Ito na yung pumalit na Vice Mayor at acting mayor si Baste dahil nakakulong yung kanyang tatay. Pero hindi lang naman yan mga boss. May Marcos political dynasty rin. Dahil si PBBM ang presidente, yung anak niya, si Sandro Marcos ay congressman. Kapatid niya si Amy Marcos ay senator. At hindi lang yan, yung mga anak ni Amy Marcos ay governor at uh, governor ng Ilocos. At syempre, nasa political dynasty rin mga boss. At dito tayo kay Speaker Martin Romualdez. O kahit nawala siya bilang speaker ngayon, yung kanyang asawa, yung kanyang anak ay nandyan pa rin sa Kongreso, representative mga boss. So maraming political dynasty. Tulpo, magkapatid, ang nasa Senado, Cayetano, mga sino pa ba, Villar. So marami ding mga politiko ngayon na political dynasty, lalo na sa mga kanya-kanyang mga probinsya mga boss, no? Napasa-pasa na lang sa isang pamilya. So, syempre, ito ay binibilisan nila para pigilin din ang ah, pag ah, pag-akyat ng mga Duterte or pagkandidato ng mga pamilyang Duterte sa darating na 2028 election mga boss. So, walang tayong paligoy-ligoy pa, ang batas na ito ay para sugpuin ang mga Duterte. Pero marami din sa Marcos political dynasty ang siyempre kung apektadong Duterte, so sila din Marcos at Romualdez ay marami din diyang nakaupo sa ngayon mga boss. So ano sa tingin niyo mga boss? Kung maipapasa na to dahil utos ng PBBM at ni PBBM ngayon na i-priority itong batas na to, so anong magiging epekto nito sa darating na 2028 election?